So mga bagay na kailangan mong gawin upang lubos na isipin ka ng isang lalaki. Yes mga kamamay, ito yung mga bagay na kailangan yung sabihin, gawin, okay, sa isang lalaki or sa inyong relasyon upang talagang mapuyat o lagi kang isip-isipin ng isang lalaki. So huwag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Isa lang palagi ang hinihiling ko, regalo nyo na. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment dito kung sa tingin mo makaka-relate or nakaka-relate ka na sa mga videos na ginagawa ko. Alam ko, yung nararamdaman mo ngayon, hindi biro. Alam ko, iba't iba ang sitwasyon ng inyong buhay pag-ibig ngayon. Merong masaya, merong in love, merong nasasaktan, merong nalulungkot, merong nakakamiss at kung ano-ano pa. So, sa mga videos na ginagawa ko mga kamamay, para sa inyo po yung lahat. Kung ano pa man ang pinagdadaanan ninyo, nararamdaman ko po kayo. Sa mga gusto magpa-advise, mag-comment lang po kayo at tayo po ay mag-usap para po sa ganon, madali nyo pong malampasan kung ano man po yung mga pagsubok na pinagdadaanan ninyo sa inyong buhay pag-ibig. So, bago pa tayo mapahaba, simulan na natin ang topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba yung mga paraan na maaari mong gawin upang lagi kang isipin or mapuyat ang isang lalaki sa pag-iisip sa iyo? So, number 1, huwag kang sobra kong mag-update. Yes, ito yung una kong inilagay sapagkat karamihan ng mga babae ngayon na in love lang. Sinagot lang ang isang lalaki. Naging sila lang. Masyado nang nag-invest ng sobrang daming oras. Maya't maya ang tawag. Maya't maya ang message. Maya't maya ang pag-miss call. Di ba? Hindi na sila gumawa ng kanilang mga gawain eh. Lagi nang ang iniisip ay ang lalaki. Masyadong maraming tsetseburetche. Akala mo lagi maagawan ng lalaki. Kanina lang sila naging sila. Hanggang ngayon, ayaw pang bitawan ng cellphone eh. Lagi ang gusto mag-update, lagi ang gusto kamustahin. Tandaan nyo mga kamamay. Sa umpisa ng inyong relasyon, oo, sweet. Nakakakilig. Pero kung araw-araw na ganyan, araw-araw na minamata mo, araw-araw mo na lagi nang imine-message ang isang lalaki at maya't maya pa, malamang sa malamang mauumay yan. Baka masabi mo na lamang na ang pag-ibig pala ay parang bubble gum. Sa umpisa lang matamis. Diba? Ayoko sanang dumating. Para tumagal yung tamis na yon, dapat hindi ka madalas na mag-update. Para lagi kang isipin ng isang lalaki, dapat hindi ka madalas magparamdam. Okay? Huwag namang kulang. Yung tama lang. Ibig sabihin, magparamdam ka ngayong umaga. Sabihin mo, mangumusta ka, good morning, kamusta ang araw mo, anong gagawin mo, yung bang ganun. Pero yung maya't maya, tapos sasabihin mo lang naman, main ka na, ano gawa mo, pagka paulit-ulit na ganun, mauumay sa inyong isang lalaki. Huwag palaging mag-update. Huwag palaging maraming masyadong message para sa ganun magkaroon ng time ang isang lalaki na isip-isipin ka. Okay? So mga kamamay, sana malinaw tayo sa unang tips. Kung gusto mong isipin ka, mapuyat sa kaisip sa iyo ang isang lalaki, kailangan hindi ka palaging nag-update sa kanya. So number 2, minsan sa isang buwan, magkunwari kang may sakit o may lagnat. Kamamay, bakit naman kailangan nating gawin to? Bakit naman kailangan nating dumating sa punto na magsinungaling na ako sa kanya? Walang masamang magsinungaling para malaman mo kung ano talaga ang status mo sa puso niya. Minsan lang naman to eh. Sabihin mo lang sa kanya, babe, hindi maganda pakiramdam ko, parang nilalagnat ako. Tapos hindi ka na magpaparamdam sa kanya. Magpapahinga ka na. Kuno. Yung pala naman, magne-Netflix lang. So, okay lang yan. Para malaman nyo, para makita nyo kung ano magiging reaksyon ng isang lalaki. Sigurado ako. Hindi yan mapapakali o hindi yan makakatiis na hindi ka i-message, na hindi ka tawagan, na hindi ka i-miss call, na hindi ka alamin o hindi alamin lahat ng nangyayari sa'yo, lalo na kung sinabi mo na may sakit ka. Pero kung ang isang lalaki ay walang ginawa, hinayaan ka na lang. Sinabi sa'yo na, sige, magpahinga ka na lang. Pagka ganun mga kamamay, ang isang lalaki hindi masyadong nagmamahal o attached ng sobra sa iyo. Pero kung gusto mo na lagi kang isipin o mapuyat sa kakaisip, minsan sa isang buwan, magkunwari kang may sakit, may lagnat. Sigurado ako, magdamag ka niyang iisipin. Sigurado ako, maghapon at hindi lang magdamag, baka ilang araw ka pa niyang isipin. Lalo na kung nagno-no contact rule ka or hindi ka talaga nagpaparamdam right after na sinabi mong may sakit ka, 2 araw na hindi ka pa nagpaparamdam. Nako, ikot na ang puwet ng isang lalaki sa pag-iisip sa iyo niyan.
So, okay, yan yung number 2 tips mga kamamay. Sana malinaw ha. Minsan sa isang buwan, magkunwaring may sakit. So, number 3, maging kontrolado at laging magtiwala sa kanya. Kamamay, anong ibig mo sabihin magkontrolado at magtiwala? Paano ko iisipin? Magtitiwala lang naman ako, iisipin na ba ako ganda ko nun? Yes, mga kamamay, may connection po ito. Kung ikaw ay kalmado, hindi ka silosa. Kasi kalimitan ng ibang mga babae dyan, sa halip na pumirme, sa halip na maging behave, hindi eh. Laging tamang hinala sa lalaki. Laging tamang selos. Laging tamang tadtad ng chat. Laging maninisi. Mga kamamay, kayo ba yung mapapakali kapag ganyan ang ginagawa ninyo? Lagi nang abot-abot ang message ninyo sa isang lalaki dahil wala kayong tiwala. Paano kayo iisipin? Lagi kayo nagme-message. Paano kayo mamimiss? Lagi nakikita ang inyong mga text. Paano kayo mamimiss kung lagi kayong tawag ng tawag? Miss call ng miss call, lagi nyong bantay sarado. Pero kung kayo ay may tiwala, kaya nyong maging kalmado kapag gano'n. Kasi may tiwala kayo eh. May tiwala ako sa isang lalaki na hindi magloloko. Kaya wala kang gagawin. Walang ingay na mangyayari. Walang murahan, walang matyaga na mangyayari. Kaya ang isang lalaki mag-iisip, magtatanong, magtataka kung bakit wala kang paramdam. Bakit hindi ka nag-update? So, doon ka hahanap-hanapin at iisipin ng isang lalaki. Dahil ikaw ay kalmado at hindi ka tamang hinala palagi. Kaya piliin palagi mga kamamaya na magbigay ng tiwala sa isang lalaki. At maging kalmado sa bawat sitwasyon. Huwag lagi yung mainitin ang ulo. Huwag lagi yung nakakita lang ng conversation ng isang babae at yung jowa mo, galit na galit ka na kagad. Alam mo naman na ang trabaho ng asawa mo, ahente ng lupa, malamang sa malamang. Iba't ibang mga client sa mga hawakan yan, either babae or lalaki. Kaya please, ilagay po sa lugar ang inyong mga ugaling toxic. Alright? So malinaw tayo dyan, Kaya piliin na maging kalmado at magtiwala. So next, mag-ayos, magpa-sexy at magpaganda para sa sarili mo. Yan mga kamamay. Kalimitan ng mga babae nakakalimutan na ito. Hindi kesyo kayo ay nasa loob din ng isang relasyon. Hindi kesyo kayo ay 10 taon nang nagsasama, pababayaan mo ng sarili mo. Hindi dapat ganyan. Bilang isang babae, dapat inaalagaan mo pa rin ang sarili mo. Kung gusto mo at talagang nagtataka ka kung bakit hindi na naaakit, hindi ka na iniisip, hindi na napupuyat sa pag-iisip sa iyo ang isang lalaki, baka kulang ka na sa ganda at pag-ayos. Baka kailangan mo nang ibalik ang pag-jogging, ang pag-workout mo. Hindi yung pananatilihin mo ang pagiging katakawan mo. Sa halip na sa gabi, ikaw ay magsumba o mag-workout ng konti, hindi at ang hawak mo ay Coke, hamburger. Nagagalit ka kapag walang midnight snack. Paano ka sexy? Paano ka mag-i-improve kapag ganyan? Kaya mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, kung gusto mo na isipin ka, kung gusto mo na talagang pumasok ka sa utak ng isang lalaki, kailangan mag-workout, magpaganda at magpa-sexy ka para bakuran ka niya, para matakot siya na maagaw ka ng iba. So yun yung kailangan yung gawin mga kamamay. Mag-ayos, magpaganda, magpa-sexy, mag-workout, mag-jogging kasi walang gagawa ng mga bagay na yan para sa inyo. Ano ka? Sinuswerte? Kahit nanay mo, hindi yan gagawin para sa iyo. Kundi tanging sarili mo lang ang makakagawa niyan para ma-achieve mo yung ganda ng itsura, yung ganda ng pangangatawan, at yung healthy na lifestyle na gusto mong mangyari sa iyo. Alright? So malinaw tayo dyan, And last, simulan mo ng huwag tamaring mag-workout at mag-exercise. Ito kasi nasabi ko sa inyo Hindi lang ganda, pati yung katawan ninyo. Yung inyong mga boobs at saka yung mga puwet. Okay? Yan ninyo po yan, i-enhance. Hindi yung insecure ka, inggit na inggit ka. Kamamay, wala ako Hindi ako pinagpala ng dibdib. Ano mang gagawin ko dito? Katapusan na ba ng mundo? Huwag kang mag-alala mga kamamay. Huwag ka lang sana all. Yan ay ginagawa ng paraan. Kontrolado mo yan. Kaya nga po may mga workout and exercises para dyan, di ba? Yung iba nagtatanong, nalulungkot, naiinggit. Mamay, wala akong puwet Hindi ako binayaan ng malaking puwet. Kamamay, kontrolado mo nga yan Kaya nga may mga gym, di ba? Bakit ka susuko? Wala ka pang ginagawa, sumusuko ka na. Napakatamad mo kasi. Gawin mo yung mga bagay na kontrolado mo, hindi yung puro ka reklamo, puro ka inggit, puro ka sana all.
trabahuhin mo. Kung gusto mo nga may makuha, may marating, trabahuhin mo. Lahat pinagtatrabahuhan, lahat pinaghihirapan, hindi yan yung instant na makukuha mo basta mag-wish ka lang. Hindi yan ganun. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na isipin, mapuyat sa pag-iisip sa iyo, ang isang lalaki, ngayon pa lang, mag-workout, mag-exercise ka na at huwag ka na sana-sana all na ganyan. Hindi yan totoo. So, yun lang sa ngayon mga kamamay ang mga bagay na kailangan yung gawin upang mapuyat sa pag-iisip ang isang lalaki sa inyo. Okay? Kung gusto nyo mapuyat, kailangan may gawin kayo at yun nga, sinabi ko na sa inyo. So, for more video and love advice na kagaya na ito mga kamamay, huwag nyo kalimutan. Huwag nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, mag-like sa video at mag-comment kayo dito. So, next video, shoutout ko yung mga gusto magpa-shoutout, yung mga ina-advise ko dyan na mga marurupok, nanonood lang dito pero hindi magawang i-apply ang mga sinasabi ko. So makikinig na lang kayo, manonood na lang kayo, ayaw yung i-apply, kailan yung i-apply? Kung kailan huli na ang lahat? Kung kailan iniwanan na kayo? Kung kailan palagi na kayong niloloko? Di ba kayo napapagod? Nakakapagod dyan. Itaas nyo ang value ninyo bilang isang babae. Itaas nyo ang pagiging high value nyo bilang babae sa pamamagitan ng mga control nyong bagay dito sa mundo. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mahal ko po kayo, tatandaan nyo kahit napakarurupok ninyo, mahal na mahal ko kayo. See you for our next vlog, paalam.